Magandang gabi sa ating lahat. Magre-react lang ako dito sa isang video na napanood ko. Ito sa prediction ni Alexa sa Pilipinas ngayong April 22, 2025. So ito guys, panoorin natin. Alexa, what happens to the Philippines in 2025? On April 22, 2025 at 4:01 a.m., the Philippines will be hit by a 8.2 magnitude earthquake, causing the Taal, Nayon and Pinatubo volcanoes to erupt. So yun guys, malapit na nga yan. Ano ba ngayon? April 19, 20 na bukas. So ilang araw na lang. Tingnan natin kung talagang totoo yung sinasabi ni Alexa tungkol sa mangyayari sa atin. Nakakatakot isipin guys, pero huwag pa rin tayong basta-basta maniwala. Yun nga guys, yung sinabi ni Alexa tungkol sa prediction sa atin. Ngunit sino ba nga talaga si Alexa? Si Alexa ay dinevelop ng Amazon. Yung Amazon, yung parang ano sila, yung online shopping sila, online shopping company sila sa Amerika. Tulad ng Lazada sa atin at ng Shopee. Dinevelop to ng dalawang tao na sina Mr. Rohit Pradas ng India. Isa itong engineer ng Amazon. At si Miss Tony Red. Si Tony Red din ay isang sa mga nag-develop din ng Alexa. Ang Alexa ay isang command voice na ginagamitan ng AI. So kaya lahat ng pwedeng tanongin natin, sasagutin niya talaga dito. Maraming design din yung Alexa guys, iba't ibang klase ng design ang ginawa ng Amazon. Kung mapapansin niyo sa picture, yan yung iba't ibang klaseng design nila ng Alexa. Nakakatakot guys kung pwedeng mangyari sa atin yung ganung sinabi ni Alexa, pero dapat magtiwala pa rin tayo sa Diyos, kasi Diyos pa rin nakakaalam talaga na pwedeng mangyari sa atin sa hinaharap. Ganun pa man, magdubli ingat pa rin tayo, kasi isipin mo kung talagang mangyari sa atin yung sinabi ni Alexa, talagang marami talagang pwedeng mangyari, maraming mamamatay talaga, lalo yung lindol, lalo na yung dumating yung dabiguan na sinasabi nila. Talagang nakakatakot, lalo pag dito ka sa Metro Manila area. So mahirapan talaga tayo mag-evacuate dahil nga dun sa wala ka pwedeng tatakbuhan dito ng mga open area. Kaya ganun pa man, manalig pa rin tayo sa Diyos, kasi Diyos pa rin talaga yung nakakaalam sa atin na pwedeng mangyari sa hinaharap. Na tayo basta-basta maniniwala, Diyos pa rin talagang paniwalaan natin. Syempre guys, ang pinaka-importante talaga sa lahat, huwag nating kalimutan manalangin sa ating Panginoong Hesukristo at ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay.